perfect will. Verse 3, For by grace, given to me, as I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought to think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So, in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your gift. Faith, if it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Lord, gamitin niyo po yung salita sa umaga, sa hapon po ito. I-bless niyo po kami. In Jesus' name. Amen and amen. So, from verse 6, mula sa verse 6, inilahat po ni Apostol Pablo ang bawat isa sa iglesia, sa church, ay meron po tayong mga spiritual gift. At itong mga spiritual gift po na ito, mga kapatid, ito po ang gagamitin po natin para ma-accomplish po natin yung ipinapagawa ng ating Panginoon. Ulitin ko, ano po ang ipinapagawa ng Panginoon sa atin? Mag-multiply. Yun yung original na nilikha tayo ng Diyos. Hindi lang multiply, to have dominion, to rule. Okay, hindi yung masamang pamamahala, hindi to rule, to conquer, to influence the people around us. And then, pag na-influence na natin sila, then that's the time that we will multiply. So yun yung pinapagawa ng ating Panginoon. In order for us to do multiplication, in order for us to make disciples, we have to use our gifts, yung ibinigay ng ating Panginoon. Tanong, pati dun sa 1 Corinthians, meron pa kayo diyan makita ang music team? Meron pa kayo nakita diyan singer, choir member? Wala. Kasi yung mga yon is talent. I am not saying na hindi natin yung ipapagamit sa ating Panginoon. Kasi yun ay mga talent na meron po tayo. But, pag doon na lang po tayo nag-focus at hindi natin ginagawa yung main purpose, main task, main command na ipinapagawa ng Diyos sa atin, doon po tayo magkakaproblema. Sasabihin mo nga, dito na lang ako, tutugtog na lang ako, kakanta na lang ako, si pastor na lang ang mag-disciple. Si pastor na lang ang mag-small group, mag-cell group, mag-DD group. Dito na lang ako, member naman ng choir. You defeated the purpose. You are disobedient. Akala mo, you gave glory to the Lord. Alam mo, sabi ni Jesus sa John, sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, mamunga kayo, showing you give the Father glory if you make disciples. I-search mo ngayon, Josh. You give the Father glory if you make disciples. I believe na sa John po yun. So disciple making, reaching the lost, yun yung magbibigay ng glory sa Ama. Ayan, mamaya ipapakita ni Josh yan. Signal mo ko, Josh, ha? So, ayan na, tingnan natin. Anong verse yun sa John? Nasa John yan. John chapter 15, verse 8. Ang sabi ni Jesus Christ, tingnan niyo, this is to my Father's glory if you bear much fruit. If this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So what gives the Father glory? If we bear fruit, if we multiply and make disciples. Yun yung bullseye. Yun yung sigurado magbibigay ng Father's glory. Oh, sige, napakagaling mong kumanta. Pero, hindi mo naman nasuko yung buhay mo. Nakikita ng tao, you are in the ministry. Kumakanta ka, you have all the ministers in the church. Pero may kulang ka. Did you really, truly surrender your life to the Lord? Kahit na anong gagawin mo, kahit na magpastor ka, kung
ang lahat ng ito ay ginagawa mo not for the glory of the Father at para sa glory mo lamang dahil may tinatakpan ka, hindi yun counted. You are disobeying God. So, dito sa Romans, sabi ni Paul, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. So bago pa po dumating doon sa mga gifts na sinabi ni Apostle Paul, sabi ni Pablo, i-offer mo muna yung body mo. I urge you. Sabi ni Pablo, namamanhik ako sa inyo. Kung saan nagmamakaawa ko sa inyo, offer niyo yung body niyo. Ialay niyo yung body niyo sa Panginoon. Present your bodies as a living sacrifice. Si Pablo, he moves from doctrine, chapter 1 to 11 of Romans, to duty, Romans chapter 12. Na sinabi niya, therefore, pag sinabi kasing therefore sa English, mga kapatid, kahit hindi ako magaling sa English, hindi ako magaling sa grammar. Pag sinabing therefore, sa makatuwid, sabi sa verse 12, chapter 12, verse 1, therefore, pag sinabi ng therefore, meron pa siyang sinabi sa una, na mayroon ng, ito yung dapat yung gawin. Doon sa mga sinabi ko sa una, ito yung dapat yung gawin. Ano yung sinabi ni Pablo sa mga naunang chapters? Especially 10 to 11. Pag binasa niyo po yung Romans, chapter 10 to 11, makikita po natin dyan na in-address ni Apostol Pablo yung tradisyonal na paniniwala ng mga ibang mananampalataya. Ano yung tradisyonal na paniniwala ng ibang mananampalataya? Especially sa Corinthians. Okay, sa Corinth. Ang tradisyonal na paniniwala ng mga mananampalataya o ng mga mananampalatayang Hudyo, sinasabi nila, in-address, kaya dito medyo nagagalit si Pablo. Kasi para sa kanila, yung mga Hudyo na convert sa Christianity, kumilala kay Kristo, sinabi nila dito sa mga Greeks, doon sa mga Gentiles, sabi nila, ay, yung pagtanggap nyo kay Jesus, ay hindi sapat yan. Kailangan nyo magpatuli. Diba sa mga Hudyo, kailangan nyo pagpapatuli para masunod mo yung covenant sa Diyos. Sabi nila, kailangan nyo magpatuli para totally ma-convert kayo. Ganon sa kanilang kaligtasan. Kaya si Pablo, talagang ino-oppose niya to. Hindi. Ang ating kaligtasan, Hudyo ka man o Gentiles ka man, ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng biyaya at sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, dun sa chapter 10 to chapter 11, yun yung in-address ni Pablo, yung tradisyon ng mga Hudyo. Kasi gusto nila yung tradisyon nila, gusto nilang ipapagawin din doon ng mga doon sa mga Gentiles. Kasi ano yung mga Gentiles? Sila yung mga Greeks, di ba? Yung mga bago pa sila nakilala sa Panginoon, bago pa sila sumampalataya kay Jesus, ang dami nilang mga Diyos-Diyosan. So na convert sila, sinabi ng mga Jew, ay magpatuloy din kayo, kasama yan sa pagtanggap niyo kay Jesus. Sabi ni Pablo, no. Mapa-Hudyo ka man, mapa-Gentiles ka man, pag kinilala mo si Jesus, siguradong ikaw ay magiging anak ng Diyos. So, ang in-address po ni Pablo dito, kaya niya sinabi, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. So, yung word po na present dito, present your body, sa Greek word po ay parestemi, means to yield, to offer completely. Brokenness is not emotional pain, it is a total surrender. So, pag sinabi natin broken, Lord, break my heart. Break my heart, Lord. Basagin mo ang puso ko. It is not partial obedience, not occasional service. It's total availability sa ating pong Panginoon. Tandaan niyo po ito. Ang buhay na transform life. Sabi ni Paul, be transformed. Sabi sa verse 2, be transformed. Nanggaling po ito sa salitang metamorphosis. So, pag sinabing metamorphosis, ano yun? Sa science. Change. Di ba? Change. Transfigure, transform. Ginagamit ito sa caterpillar. Di ba? Caterpillar, uod, naging kupon, hanggang sa naging isang magandang butterfly. So, sinabi ni Pablo dito, yung mga alam nyo na nasa isipan nyo, yung mga conceive in your mindset, yung mindset nyo, nasa traditional mindset kayo, sabi ni Pablo dito, be transformed. Baguhin nyo yan. Walang kahinatnan yan. Be transformed by the, sabi niya, renewing of your mind.
Paano mo i-renew yung mind? The word renew is ang pinaka-ibig sabihin po nito sa Greek is to renewing mind, to change, renewal, renovate, complete change for the better. So, nung sinabi ni Pablo ito, diniscuss niya yung about doctrine, na hindi na yung mga tradisyon nyo. Hindi na yung kung ano yung mga tinuro sa inyo about doon sa law of Moses. Yung law of Moses, wala na. Kinumpleto na ni Jesus yun. Diba? Yung pagpapatuloy, hindi na yun. Si Jesus lang ay enough na. Yung tradisyon na alam nyo, wala na. Abolish na yun. Ngayon yung sinasabi ni Pablo dito, renew your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Change course. Change your mindset. Yung sinasabi ni Pablo dito. Kasi, pag hindi na-change ang mindset po natin, mga kapatid, at nananatili pa rin po tayo doon sa kaisipan na ito kasi tinuro sa akin ng pastor namin. Ilang pastoran na ba dumaan? Marami. Ito kasi tinuro ng pastor namin eh. Tapos sasabihin pa, kami dati, doon sa dati naming pastor, ang saya-saya namin. Kami sa dati naming pastor ay, grabe, ang dami namin dati. Sana sagutin, bakit ngayon? Diba? Masaya kayo ba? Bakit hindi nagpapatuloy yun? What's wrong? What is happening? But mga kapatid, I praise and thank God because sa biyaya po ng ating Panginoon, si Pastor Renier lang po ang talagang nagtagal po dito. Di ba? 21. Anuhan mo ako Kasi doon sa akin, 19 lang yata ako. Tapos ko nag-resign. Oo. Di ba? Siya rin nagtagal dito. Mga kapatid, I believe it's a matter of, ito yung sinasabi ni Pablo, to change, transform, renew your mind. Kasi kung mananatili tayo sa nakaraan, mananatili tayo sa kung ano yung tinuro ng mga pastor natin na panahon pa ng kupong-kupong, panahon pa ng hapon, baka hindi po aangkop talaga. Tandaan nyo nagbabago yung process natin, nagbabago yung method natin, ang hindi lang dapat magbabago yung message natin. The gospel of salvation. So, muli, ito yung sinasabi ni Pablo, in context, lalo-lalo sa sinusulatan niya sa Roma, sabi niya, yung mga iniisip nyo, wala yan. Hindi na, alisin nyo na yan. Magbago na kayo ng kaisipan. Then, sinabi niya dun sa dulo, di ba? Yung mga spiritual gifts. Kasi yung mga spiritual gifts, yun yung makatulong para sa pagpapalaganap ng kaharian ng ating Panginoon. Kingdom alignment. You cannot operate in gifts without surrender. So kahit na you have all the gifts, you have all prophecy, you can teach, you can lead, you have mercy, you can give, pero kung wala kang surrendered life, wala rin hong mangyayari, mga kapatid. Number 2, brokenness produces proper functioning. Alright? Brokenness produces proper function in Romans 12:3-8. Paul warns, sabi ni Paul, do not think of yourself more highly than you ought. Why? Huwag mong tingnan ang sarili mo na mas mataas ka pa sa iba. Why? Because spiritual gifts without humility produce pride. Di ba? Merong dati, yung video dati na napanood ko, yung kumakanta siya, nagtaas siya ng kamay, kumakanta siya, nag-lead siya ng worship, kumakanta siya, umiiyak siya. Habang nag-lead ng worship, umiiyak siya. Yun pala, yung iniisip niya, ay hiniwalan siya ng girlfriend niya kahapon. Kaya napapaiyak siya habang nag-worship. O, di ba? Di ba? So, again, do not think of yourself more highly than you ought to think, sabi ni Pablo in verse 3. Because spiritual gifts without humility produce pride. The body metaphor teaches different gifts, one source, one purpose. Di ba sabi ni Pablo dito? Ano sabi? We are one body. The church is one body. By the way, balikan ko po. Ang kingdom at saka yung church ay hindi magkapareho. Bakit? Because ang church, ecclesia, is only part of the kingdom. You know what is kingdom? You know what is the meaning of God's kingdom?
The meaning of the kingdom is God's authority, Christ's authority over all His creation, Christ's power, Christ's authority, yung kanyang paghahari, yung kanyang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Yun po ang kingdom. Ang church po is the embassy. Pag sinabi natin embassy, ang church ay representative lamang dito sa mundong ito. So pag sinabing representative sa mundong ito, parang ganito. Ang Amerika, meron silang territory dito sa Pilipinas. Saan ang territory nila? Nandoon sa American Embassy, doon sa basta doon sa Maynila, Roas Boulevard. Territory nila yon. Kahit tayo, pag wala tayong appointment doon sa passport natin, hindi tayo makakapasok doon because territory po nila yon. Now, ang kingdom ng Panginoon Diyos ay nasa heaven. Pero sabi niya, sa prayer niya, Our Father who art in heaven, Thy kingdom come on earth. Di ba? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo dito sa lupa, ay maging sa langit dito sa lupa. Sabi niya, Thy kingdom come on earth as it is in heaven. So ang church ay kabilang sa kingdom ng Panginoon. We are the embassy. And as an embassy, tayong lahat ay mga ambassadors of Christ. Sinabi ni Pablo to sa Corinto, I believe. Pasensya na, mahina na ang memory. Pag nakakalbo ka na talaga, mahina na ang memory. Josh, embassy, we are ambassadors of Christ. Ambassador po tayong lahat ng Diyos. Tandaan po natin yan because the church is the embassy. So, here in CEA, the embassy of the kingdom of God is ito, First Fundamental Baptist Church. Meron, Josh? Meron daw. Basahin po natin. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians, we are God's ambassadors. Ayan. Because we understand our ambassadors. Ayan, hanapin natin. Basta ito yung context na ito. Tayo po ay mga ambassador i-highlight mo siya kung nakita mo. Tayo ay mga ambassador po ng ating pong Panginoon. At ano ang trabaho ng ambassador ng Panginoon? Anong trabaho ng ambassador? To represent the country. So we are here in this world to represent the kingdom of God from heaven dito sa lupa. Paano magbibehave ang mga ambassadors? Magbibehave tayo ng tama. At ang trabaho natin bilang embassy, the First Fundamental Baptist Church is the training ground. And your trainer is your pastor. Pag lumabas na ang mga ambassador dyan, dapat lumabas po tayo na may authority. Okay, may authority tayo. Lalabas tayo may authority because ambassador tayo ng Panginoon Dito kasi, hindi lang naman sinabi, ang pastor lang ang ambassador. Ang sinabi dito ni Pablo, sinulatan niya yung mga mananampalataya sa Corinto, we are an ambassador of the Lord Jesus Christ. Di ba? So we are Christ ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead. Come back to God. Di ba? Sabi niya, come back to God. Sinong sasabihin mo? Hindi yung kapwa mananampalataya mo. Hindi dito sa loob ng church. Come back to God. Hindi. Saan natin sasabihin yun? Sa mga, sa mga kapitbahay natin, sa mga classmate natin. Sa lahat ng mga hindi pa nakakilala. Yun yung our responsibility. Gifts are not for self-glory. They are tools for kingdom dominion. Exhortation, teaching, serving, leading, giving, every gift is functional. Brokenness aligns identity with grace. Availability arises when ego dies. Si Doc ay ophthalmologist. Correct, Doc? Optometrist. Ayan. Ano pagkakaiba ng Doc? Visual. Ay, mga ugat-ugat. Oh, okay. Ayun, okay. So parang more on medical, Pero medical din naman po lahat. Medical lang. Alright, sige. Bigay tayo. Sino sa atin dito, nagpa-function pa lahat ng natin? Mga organ sa katawan, lahat ng mga natin, senses. Sino? Sinong hindi na nagpa-function yung nyo?
yung mga bulag na bulag. Ayan, nagbuti ng Krisito, no? Oh, alam niyo mo ba, pag hindi alam ng mata ang function niya, meron pag ganun. Hindi niya alam yung function niya. Yung mata hindi niya alam. Pati si Doc nalito eh, no? O hindi alam ng kamay ko anong function niya. Hindi alam ng utak ko anong function niya. Hindi alam ng puso ko anong function niya. Ang ano nang mangyari sa katawan? Malfunction. Di ba? Ngayon, kung ang isa sa atin dito, hindi mo alam yung function mo, hindi natin pwedeng asahan po mga kapatid na ma-reach natin, maaabot natin yung pinapagawa ng Panginoon. Kasi sabi ni Pablo dito, we are one body in Christ. Dapat alam, sabi niya, each one of you ay mayroong gift. So kung hindi mo alam yung gift mo, at dahil yung talent mo lang ang gusto mong alamin, wala, malfunction tayo sa church. Na dapat, ang bawat isa, alam natin kung ano yung gift na ibinigay ng Panginoon. Kasi itong mga gift na ito, pag iniipon natin to, kasi pag kamay ka, hindi mo alam yung function mo. Pag mata ka, hindi mo alam yung function mo. Paano ka ngayon ano? Di ba? Pag mata mo, sira na. Di ba? Wala na. O kunyari, hindi member si Doc dito. O ano na lang gagawin mo? Di ba? Bayad ka ng mahal. O di ba? Mapaayos lang. So anong ibig kong sabihin? Pag ang bawat isa sa atin, hindi natin alam yung function natin, magmamalfunction tayo as a whole. At pag nagmamalfunction tayo as a whole, hindi natin maaabot, marireach yung patutunguhan natin. Sino sa inyo ditong na driver? Driver! Yan o. Malulupit. Yung mga driver, pag kayo yung nakasakay sa inyong sasakyan at nagmalfunction ng isang ano doon, sa inyong sasakyan, halimbawa, tail light na lang, tail light. Gabi. Anong gagawin nyo? Huhulihin ka. Nagmalfunction. Hindi mo marating yung pupuntahan mo. Di ba? So anong ibig kong sabihin? Anong ipinapagawa ng Diyos sa atin? Dominion. Rule. Saan tayo nandoon? Dapat makita sa atin na kasi natilaw tayo. Kung estudyante tayo, approach natin yung classmate natin. Nakuha ko kay Pastor yan, manglibre, nanlilibre. Ilibre ko itong classmate ko. Diba? Gagawa ko ng small group dito sa school. Di ba? Gagawa ko ng small group. Mag-promote naman tayo minsan, di ba? Nice class. Kaya si Gwen yung promotion na pala yun. Gagawa, kasi ambassador ako. Sa opisina ko. Di ba? Sa business ko. Pag may pumasok, mga kasama ko, i-disciple ko na kagad yan, gagawa na ako. Anong materials ang gagamitin ko, Pastor? Hindi kasi natapos ko na yung, yung basic. Di ba? Natapos ko na yung basic, simulan na natin. Dito tayo magsimula. Madali lang gamitin yung basic, di ba? Si Pastor nalilibre, libre ko yung classmate ko. Pero, mag-basic muna tayo. Once a week. Once a week lang naman eh. Meron akong libro. Dito, ito yung pag-aaralan natin. Libre ko. Sa mga kapitbahay ko, yung mga kapitbahay kong mga kapitbahay, magpamerienda ako mamayang hapon dito sa bahay. Ayan. Pero habang may merienda tayo, may tuturo ako sa inyo. Hindi ko natatawagin si Pastor. Kasi si Pastor, di ba, may marami din ginagawa, may family din. Di ba? Naghahanap buhay din si Pastor, hindi ko na siya tatawagin. Ako na mismo ang gagawa nun. Kasi, I know my gift, I know my position doon sa kingdom as an ambassador, ako na ang gagawa. Kaya, mag-aaral tayo ngayon. Naturuan ako ni Pastor. Alam ko na yung gift ko. Ma-accomplish natin. Kung hindi tayo, kung alam natin yung function natin sa church, alam natin yung function natin as a member of the church of the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, maaabot po natin. Tayo po ay isang sasakyan. Sabi sa pag-aaral, ang isang sasakyan daw, meron siyang 4,000 mahigit na parts. Anong pinaka-importanteng parte ng sasakyan? Makina. Ha? Makina. Makina. Manubel. Hindi, sa tingin nyo, anong pinaka-importanteng parte ng sasakyan? Ha? Lagayan ng gasolina? Alam nyo ba, walang lahat ay importante? Alam niyo ba yun? Lahat ay importante. Pati yung pinakamaliit na piyesa.
Ano yung pinakamalit ng pyesa? Mayroong pinakamalit ng yung injection pump. May malit ba yun? Injection pump. Malaki. yung wire papuntang power, papuntang battery, yung nagpapa-start sa sasakyan. Maliit yun. Di ba? Lahat yun importante. Pero pag ang isa lang doon mag-malfunction, hindi na tatakbo ang lahat. So, importante po sa atin. Kaya nga itong mensaheng ito, sa atin, I hope na ma-change ang ating mindset. Okay? So, number 3, last. Spiritual gifts as kingdom tools. 1 Corinthians 12, 8 to 10. Basahin po natin mga kapatid. Last verse na po ito. Nagagamitin ni Pastor. Sabi po sa 1 Corinthians 12, 8 to 10. Sabi ni Pablo, to one, there is given through the Spirit a message of wisdom. To another, a message of knowledge by means of the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by that one Spirit. To another, miraculous powers. To another, prophecy. To another, distinguishing between spirits. To another, speaking in different kinds of tongues. And to still another, the interpretation of tongues. So, mga kapatid, sinabi ni Pablo dito na napakahalaga ng ating pong mga spiritual gifts kasi ito yung tools po natin para po ma-reach po natin ang ipinapagawa ng ating pong Panginoon sa atin. These are not badges of spirituality. They are kingdom equipment. So in verse 7, sabi dito, to teach is given the manifestation of the Spirit for the common good. For the common good. Not personal fame. Not platform building. Not self-identity. But for kingdom advancement. Mga kapatid, God restores dominion through Spirit-empowered believers. But gifts operate properly only in surrendered vessels. So, ang theological conclusion ko po sa hapon po ito. Creation Monday, mayroong pagkakasala si Adan at si Eva, mayroong covenant ang Panginoon sa bawat family, tapos dumating si Jesus Christ, then Christ founded the church, then Christ gave the gifts to all believers para ang lahat ng mananampalataya, sila po ay magamit ng ating Panginoon. Mag-function sila ng tama para sa kaharian po ng ating pong Panginoon. Pastor, anong ginawa mo doon sa dati ng church? Ang ginawa ko po sa Pursuit of Faith before, I trained them intentionally. Sabi ko sa inyo kanina, di ba, once a week, tinitrain ko yung mga leaders ko, tinitrain ko yung mga small group facilitators ko. Mga ano po ito mga yung iba, kagagraduate lang ng college, may mga trabaho na, nagtrabaho, but make sure sila na talaga pinapagamit nila yung mga sarili nila. Yung iba minsan, alas 8 na dumadating kasi galing sa trabaho, pero nandun sila, hindi dahil kay pastor, kundi dahil sa naunawaan nila na this is my duty as an ambassador. Okay? Hindi ko ihayaan si pastor na si pastor ang gagawa ng lahat. Kasi pag si pastor ang gagawa ng lahat, may pamilya si pastor. Di ba? Alam niyo yun, may family si pastor. May mga anak si pastor. At ang unang ministry ni pastor is his family. Di ba? Pangalawa na po lang yung church. So, ang ginawa ko sa nila, I train them. Online pa nga eh. But I'll make sure, ang ginagawa namin mag-asawa dati, every Sunday, every Sunday, meron kaming dinidate. Isa sa mga leader namin every Sunday, dinidate namin for lunch. Libre namin lahat, dilibre namin. Sige, lunch tayo, kami sagot. Okay? Mag-usap lang tayo, kumusta lang yung mga ministry mo, hinahawakan mo, yung ginagawa ng mag-asawa. Every Sunday, paiba-iba. Sa halimbawa, meron pong 10 small group leaders, every Sunday yun. Inana namin sila. Tapos, aside from doon pag Sunday, meron pang once a week na tinitrain ko silang lahat. Talagang I make sure na intentionally tinitrain ko sila. Tinuturuan ko sila how to interpret the Bible, paano mag-preach. Tinuruan ko sila. Sabi ko sa kanila, sabi ko sa mga leaders ko before, sabi ko sa kanila, pag ikaw, mas magaling pa kayo sa akin mag-preach, ako yung unang matutuwa. Ako yung mas maging masaya. Ako yung mas maging masaya. Pag mas magaling ka pa sa akin. Yeah, that's my goal. Sabi ko, that's my goal. Why? Because, aminin natin, hindi talaga namin kaya mga pastor gawin ang lahat ng bagay. Okay? Kung si Jesus nga, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, hindi niya ginawa.
Anong ibig kong sabihin? Anong hindi ginawa ni Jesus? Yung umikot siya sa buong mundo. Kaya niyang gawin yun. Because He is omnipresent. Kahit saan siya nandun, pwede niyang, pero hindi niya ginawa. Anong ginawa niya? Nag-train lang siya ng 12. At yung 12 umikot sa buong, buong Asia. Kasama si Pablo. At nakarating dito sa atin ang Ebanghelyo. Di ba? Pwede naman puntahan ni Jesus Christ dito yung mga katutubo Yung mga orang Pilipino. Pwede niya puntahan dito at mag-preach siya sa kanila. Pwede siyang pumunta sa Saudi Arabia. Pwede siyang pumunta sa Amerika para mag-preach doon. Kaya niya gawin yun. Ba't hindi niya ginawa? Kasi may strategy siya. Ang strategy niya, mag-multiply siya ng mga disciples. Mag-train siya ng mga disciples para mag-multiply yung kanyang mga alagad. Mag-multiply siya ng mga disciples na magtuturo ng mga small groups sa mga kabahayan. At yung mga small group na yon ay dadami. Di ba? Do you remember my preaching dito about exponential growth? Doon sa Book of Acts. Una, 110 disciples lang, 120 disciples, naging 3,000, naging 5,000, naging 10 of thousands. Ibig sabihin, talagang nais ng Diyos ng multiplication. At again, magagawa lamang po natin ang multiplication, mga kapatid. Magagawa lamang po natin ang mag-influence sa mundo, maging ilaw at asin, kung tayo po alam natin ang ating pong spiritual gift. Alam natin ang ipinapagawa ng ating Panginoon. I hope and pray na ang ating pong mensahe mula kaninang umaga hanggang sa ngayon po ay tunay na nagpapabago sa ating mga puso't isipan. Gaya ni Pablo, sabi niya, renew your mind, be transformed with the renewing of your mind. Kasi ito yung ating tamang pagsamba sa ating Panginoon. If we have the right perspective, right mindset, then magagawa natin ang nais ng Panginoon. Pastor, mali ba yung mindset namin? Sabi ko sa inyo kanina, dalawa lang ang mindset ng Kristiyano. Religion mindset at saka kingdom mindset. What I am teaching you right now is a kingdom teaching. Ang religion po, gawin mo to, magkaroon ka ng maraming ministry. Kaya yung mga church na nagmamalfunction, yung mga church na hindi alam yung kanilang ginagawa, kasi sinusunod nila yung tradisyon ng kanilang church, ang ginagawa nila, nagpapadami sila ng mga ministries. Ay, gagawa tayo ng ministry. Basketball ministry. Sports ministry. Lahat na ng ministry ginagawa nila. Pero, at the end of the day, ang daming ministry, kunti lang yung volunteers. Kaya nawawala din yung mga ministries. But if we focus in only one ministry, yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, ano yun? Multiply, dominion, influence. Mag-focus lang tayo doon. That one ministry. Okay ito mga ganito. Okay ito, music team, we have choir, okay ito. Okay po itong lahat na ito. But maaari po natin gamitin ito for the advancement at para magawa po natin yung pinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, I remember, I don't know, 3 years ago ba sinabi ko sa inyo na potential po yung potential. Ano lang, kailangan lang talagang maitama natin yung sistema natin, maitama natin kung ano yung, at maunawaan natin kung ano talagang pinapagawa ng ating Panginoon sa atin. Di ba? Kung anong field ka, kung saan ka nandoon, nagtatrabaho ka, may business ka, ano man ang ginagawa mo, estudyante ka, dapat yun yung mindset mo palagi. I am an ambassador of Christ. I am an ambassador of Christ. Hindi ko nahihintay ng pastor ko. Ako na ang kikilos. I will let my light shine to the world. Magsashine ako, maging ilaw at asin ako, at hindi ko tatakpan ang aking buhay bilang ilaw. Kasi ang mandate ko, ako ay ambassadors. I am I am a kingdom citizen. I am a child of God. At ito yung ipinapagawa ng Panginoon sa akin. May request everyone to please tayo po tayong lahat, mga kapatid. Panginoon, lubos kami nagpapasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, sa amin pong sa inyong mensahe. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pong kabutihan sa bawat buhay po namin. Bless niyo po kami, Panginoon. I-guide niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pong gawain na naunawaan sana namin, Panginoon, yung pinapagawa niyo po sa amin bilang pong isang
iglesia, bilang isang church, bilang kabilang sa inyong pong kaharian. You want us, Father, to shine. You want us to have authority to influence the world. Na maging ilaw kami, Panginoon, sa mundong ito, sa mundong ibabaw. At intentionally, Panginoon, i-reach out po namin, Panginoon, yung aming mga kasamahan, i-reach out po namin, Panginoon, mga hindi pa nakakilala po sa inyo, Panginoon. Kapitbahay, katrabaho, mga kamag-aral, classmate po namin, Panginoon. And Lord, help us na naway kami po, Panginoon, ay tumalima doon sa nais niyo. Simple, Panginoon, nais niyo po, Panginoon, kami ay tutugon doon sa inyo pong ginawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe sa hapon po ito. Lahat ng ito ay aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.